Yes, nagsalamat Kuya Prever Kanyunis ug sa atong mga sukilit paminaw nga naminaw sa programa karong butaga nga diin nagikan sa kamahanang syudad sa Dakbayan sa Dumaguete ug pinagi sa tuang City Public Information Office. So mao kini mga kaigsunan ang nakahilira sa tuang balita. Japanese businessman considered Dumaguete City for investment. Japanese businessmen sought an audience with Mayor Felipe Antonio Birimolio this morning to discuss their fervent interest of investing in Dumaguete City on account of its significant expat population, thriving economy, and ideal location. Mayor Rimolio told Marl M. Kuribara of Sasala Dining Group and Yanagi Siji of Wyplant Company that he welcomes the possible additional investment that could generate more jobs for local residents and revenues for the city government. The investors were also accompanied by company representatives including Mercy Yanagi, Jackie Blanco, Jed Gunye, and Jumar Abreu during the courtesy visit. So mao kana magkaigsunan ang atuang pasiunag balita. Ang musunod, a showcase of the talents and beauty of our PWDs. The representative of Barangay Luok, Ms. Jessamay Tuanda, was crowned as Ginang PWD 2024 at the conclusion of the competition last Sunday at Pantawan People's Park. Meanwhile, Ms. Roselyn Sabino of Barangay Taclobo and Ms. Jessamay Martinez of Barangay Candaway were proclaimed as first runner-up and the second runner-up respectively. Mayor Felipe Antonio Birimolio extends his congratulations to the winners and to the other candidates who showcased their talents and beauty in line with the first National Disability Rights Week celebration. City Social Welfare and Development Officer Lilibet Arbod Pilipinas expressed gratitude to all the officials, employees, and organizations which provided the support necessary for the successful conduct of the activities that help promote awareness, protection, and advance of the rights of PWDs. The first ever National Disability Rights Week celebration carries the theme Promoting Inclusion, Celebrating Abilities, and Advocating Access. So mao kini magkaigsunan ang atuang mga kalambuan na balita, mga kalihukan sa atuang dakbayan sa Dumaguete. So aray na usab kita sa atuang hisgutanan nga diin ubay-ubay ato ang pagkahisgutan mga kaigsunan, especially kini nga kabahin sa gitawag nato mga kaigsunan og mga proyekto sa ato ang mayor. Kay matud pa mga kaigsunan sa ato ang nasayran nga sa miaging mga administrasyon sila daw ang gahimo sa maong proyekto kining especially kining atuang housing project magkaigsunan diha sa may Plainsview subdivision Banilad Bakong area. Because dalibog ta magkaigsunan kay giangkon man Pero initially the truth of the matter sila mo'y nakapauna mga kaigsunan sa maong proyekto. Pero pinaagi sa National Housing Authority o na NHA. Pero mga kaigsunan, atong nasayran, nga ang maong proyekto, gabilin o problema. Kay giangkon man mga kaigsunan, pero wala ang kuna, nga mibiya siya, nga gahatag o problema. Adunay initial nga o pasiuna nga bayad mga kaigsunan. Pero
wa gyud matiwas og bayad tungod kay problema. Hangtod na abot ang administrasyon ni Mayor Ipe Remulyo, siya mo'y nangita og solusyon. Mauna mga kaigsunan, atong paminawon ang atuang pakikinabi sa tuang mayor kabahin sa housing project diha sa may Badilad Bakong, kining gitawag karon mga kaigsunan og Plains View subdivision. Atong paminawon si Mayor Ipe Remulyo. Mayor? Kuan Badilad and Bakong mo nga sa before ko may assume as mayor in 2016 ang NHA, ang National Housing Authority, adunay ipalit nga 3.4 hectares nga ang gapili sa maong luna mao ang previous administration 3.4 hectares. Pero sa lugay pa noon, wala yun na siya sugdan o develop. Nga naman. Kaya ang ipili sa city government at that time, before I was mayor, ako sa property nga adunay mga ka-claim nga tenants. So akong naabtan, pero walay development galuna, o dili pa ka take possession ang city government kay tenanted ba, meaning adunay mga 8 ka pamilya, 8 ka balay, mga managigsuon o ang ginikanan kamo ay naka-occupy sa mga luna. Muna akong naabta nga problema. Okay, so akong ginawa as a lawyer, akong gisuta kung sa'yo problema. Una, ang tagias yuta wala pa ma-fully pay sa NHA. Kay ni-withhold ang NHA yung payment tungkol kay naman ga-claim maintenance. So akong ibuhat, i-research na ako, ipaspasan, ikihan na mo, ipadayon o ipa-inject na mo ng mga tenants. Okay, tungkol kay ga-claim sila sa maintenance, ang kaso, ang jurisdiction ang darab. Okay, buong ahensya na design ini. Sa tantong hearing, atong ipaspasan yun atong i-follow up, nidaog yun ang syudad. Pag magdaog sa syudad, na final ang desisyon, kung saan akong ipa-implementar. Akong i-organize ang atong City Engineer's Office, Police, Fire Department, CTL, Special Enforcement Unit, ang atong Traffic Management Unit. Ako mismo po dito may nilusog mi sa lugar na doon nagka mga na yung mga 8 ka palay na gapuyo dito sa maong luna na ipalit sa NHA, National Housing Authority, by the choice or kung ipili sa kanyang administrasyon. Ito muna. Tinuod nga ang pagpalit niya na before na mayor ko. Pero akong giyatubang dako kayong problema. Kaya naamay mga tenants o wala tayong posisyon sa mga property despite the fact nga gibayaran na sa National Housing Authority o partial. No, kaya pag implement na ako sa desisyon sa darab, dito na kasi na o akong itong mga bagong heavy equipment, atong ipakho itong mga balay o mga kahoy para malimpyo na ng lugar para sugdan na po o land development. Nana po yung kontrata niya na sa land developer by NHA, National Housing Authority. Pero pag limpyo na ako sa ako ng panahon, dito na nagsugod ang pag-land development. So kung mag-land development, kompleto na nagdalan, drainage, mga poste sa suga, usa patituluhan individual titles ang maong 3.4 hectares. Karon ang 3.4 hectares ipangalan na sa City Government of Dumaguete na sa posisyon ni Mayor Ipe Remulyo through the atong City Legal Office. Now,
Tanay Luna, i-budgetan na to sa 2024 nga budget, muna implementasyon na lang. Nahanap po yung mga beneficiaries, paghulat na lang sila sa implementasyon. Muna yung proseso. Dili yun na nakasayon nga akong problema akong ginatubang atong nasulpan. Muna sa atong kabahin sa housing project. So, naapo ko yung mga gibudgetan for lot acquisition. So, mo to mga kaigsunan ang ato ang pakiginabi sa mayor sa Dakbayans Dumaguete nga si Mayor Ipe Remulyo nga diin siya nagkanayon mga kaigsunan nga gibilin ang problema o iyang gisulbad mga kaigsunan. Akong ninumduman nga giangko ni mga kaigsunan. Pero ang ako nga nalibgan ngano wa man giangkon nga problema. Ha? So mauna mga kaigsunan. Gawas niya na si Mayor Epe Remulyo nagkanayon kabahin sa pagpatukod pagpatukod og mga edipisyo, mga housing project mga kaigsunan diha mismo sa luna nga na-develop mga kaigsunan sa may nasangpit nga lugar sa Plains View, Banilan. Atong paminawon ang atuang mayor mga kaigsunan kabahin sa kining kabahin sa gitawag nato pag-develop niya, no? O pag-human iyang plano, no? Plano nga pagpatukod mga kaigsunan kay gipangutan naman siya kabahin ining mga edipisyo nga ibutang diha, meaning mga panimalay, no? Diha nga kaniadto ni istorya man siya kabahin sa kining housing project diha sa may Banilad, Bakong atong paminawon. Kining tenement housing, 4-story buildings kani o ato nang ipa plano na yung program for sa atong city engineer's office o sa estimate ang sa building ga valor o more or less 50 million pesos. So kung 100 million atong budget, duha ka buildings atong pagkakamon para na sa first phase. Sa inyo nga atong hinumduman nga nadili ang passage sa budget kay ang majority sa council gusto nga mo ipa-amendar ang atong AIP or annual investment plan nga magkahin o 20 milyones para sa housing. Pero ako silang dili na gani kinahanglan nga inyong idalatar ang budget kaya ato na tayo savings for 2020 ikan sa 2023 ang mga savings na magamit na sa 2024 o ako silang ingnan sa unahan nga adunay more or less 300 million nga savings pero wala man sila saling na ko ilang to initially ilang dilatar ang approval pero pag ako nang i-certify na sa atong City Finance Committee budget, accounting sa atong tresurero na aduna tayo 300 million budget and ikahin ako ang 100 million para sa housing diya namin sunod ang City Council. Kung ba niya na sa savings ako sa 300 million, ang atong 84 million na purchase of heavy equipment para sa atong mga projects nga kita ga-implement by administration. Plus itong shoreline protection, expansion of our present boulevard or widening of our present boulevard by 8 meters ikan sa BFF paingon sa signage na Dumaguete. That's about 54 million. And ang sobra niya ito, mo ito itong initial down payment dito sa
ato pag-purchase sa sita din ni school campus. Amo na siya. So karon dili madali-dali ang pag-bidding karon kay na aprubahan naman ako ang design, ipasa na dito na to sa procurement, no? I-bid out na kung kinsa atong mudaog na contractor ato ihatag ang mga proyekto. Dili man ni pareho sa ubang mga gobyerno o mga government, mga local governments nga ang bidding isaga na daan kini clear cut bidding ni siya. Okay, katong ay history yun ang sa Manila nga atong ipadayon magkaigsunan ang pakiginabi na to. Magdugang mo nagpalit ng mga yuta kaya doon na pa yung mga informal settlers diya dapit sa mga riverbanks, dapit sa Suba nga kung gusto nila mag on-site development, imo na to, palito na to, ato nang ipa-appraise sa atong city assessor's office at ato na nakoy amount na i-offer sa mga tagiya. May continue sa atong housing efforts. Now, I was also informed by National Housing Authority na doon na yung mga 100 kabuok o usa ka gatos ka mga 100 square meter per lot ka libre nga nasa kadawinunan na nasa ngalan sa NHA nga ga-offer ko nga paliton sa city government para ang pipila ka mga residents nga informal settlers nga wala kabayad og buhis nga informal settlers diya sa tinago kung gusto nila mo balin na ready ang ilang luna o naapotay gitawag ko AX an assistance for individuals to individuals in crisis situation up to 10,000 or 20,000 nga mahatag dito sa mga gustong balhin para palit mo sila na lang mismo magpatukod og balay. Okay? So muna siya ay atong development sa housing sa atong syudad under my administration. Okay, so mo na mga kaigsunan kini nga kabahin sa housing project sa tuang local government unit of Dumaguete. So gawas ni ana mga kaigsunan ato nga nadungog nga naingon si Mayor Epe Remulyo nga gibid mga kaigsunan ang kini nga diha sa may Plainsview subdivision kabahin o pagpatukod sa maong first phase nga edipisyo para sa atuang housing project. Naay plano sa mga tuang mayor kining ningon siya nga on-site nga housing nga gustong paliton sa syudad usab para nga dito na sila mo tukod. Kay labi na katong nanimuyo sa may riverbanks nga piligruso mga kaigsunan. So gipa suning na ang maong lugar kay para usab nga matagaan sila og mayong pagtagad. Nagawas niya na niisgot ang atuang mayor nga aduna nay ready gikan sa National Housing Authority nga luna tag 100 square meters ngadto sa barangay Kadawinunan. Siya nagkanayon nga kung kinsa tong gusto mo balin na ay 10 to 20,000 kung sila'y muputukod sa panimalay or balay mga kaigsunan nga pagahimuon o gusto sila nga mubalhin ngadto sa nasangpit nga lugar. So mauna mga kaigsunan ang kabahin sa gitawag nato og housing project sa atuang syudad. Dili kay mingon ta mga kaigsunan ang kunon pero lami unta og giangkon mga kaigsunan nga problema di ay. Ang atuang mayor mo'y kasakutot permi. Kasakutot sa problema sa housing project ilabi na diha sa kaning
pagsugot mga kaigsunan o land development mautatoy tumong apan problema di ay unsa mong pagkaunsaa nga naa may mapalit na mapudi ay mga illegal settlers mga kaigsunan. Naay nagapuyo, naay mo angkon. Sumauto mga kaigsunan, ako mismo nakakita gyud ko sa pag eject sa maong mga panimalay ngadto. Kay gusto sa atong mayor nga aduna nay gitawag og land development mauna karon mga kaigsunan kung imong tan-awon aduna nay mga krasada nanay dalan naa na po'y mga poste para sa suga. Ready na mga kaigsunan ang maong lugar. Wa lang nako masutag maayo. I have to check also kung naabay mga drainage kay wa man nato masuta og maayo mga kaigsunan. Ang akong nakita mga kaigsunan nga aduna nagyoy mga krasada mismo sa mga 3.5 hectares mga kaigsunan nga luna para sa housing project sa Plainsview Subdivision Banilan mga kaigsunan. Ang Banilan naa sa boundary between Dumaguete, Banilan Dumaguete o Banilan Bakong. Naa dihan dapita mga kaigsunan. Diha mismo sa may city limit. Diya gawas niya na mga kaigsunan kay ato maguning na pangutana kay naa may sa previous administration giangkon man tinuod na ay initial between the NHA o local government unit para sa housing project apan gibilin ang problema mga kaigsunan. May gani kay abogado ning ato ang mayor. Amo ni advantage og abogado mga kaigsunan. Dili kay magpa-abogado-abogado. Nalibog ko na man siya bit-bit nga abogado nganong wa man po ni sutaa kaniadto. So gawa sa anak mga kaigsunan naapay plano nga ato ang mayor nga mopalit og luna on-site mga kaigsunan nga housing project dito sa mga daplin sa suba nga mga pumuluyo. Dayong naapay kadawinunan nga gikan sa National Housing Authority. Siguro napalit na yung mga kaigsunan kay di man ato ang mayor nga doon na taga 100 square meters o kinsa tong ganahan mo balik. So gipasabot ready na ang luna. Naa na mga kaigsunan. So mao ni kabahin sa housing project sa ato ang mayor nga iyang gipaningkamutan mga kaigsunan. Nya aglaom ta nga kining tanan masulbad mga kaigsunan matagaan og smooth sailing nga mga proseso nga mapahigayon gyud ang pangutana ini mga kaigsunan o kursinada bagyot ang atuang mga pumuluyo, mga illegal settlers nga mobalhin. Mao na siya diha. Karon mga kaigsunan, ato usab nga nasayran nga ang pagpanikamot sa atong mayor as far as housing project is concerned. Iya gyud nga gihimo mga kaigsunan although wa pa natiwas. Ngano man kung maingon nga wa pa natiwas kay napa may igno nato nga diha mismo sa lugar ilabi na katong mga daplin sa river banks, daplin sa suba mga kaigsunan nga kung adunay baligyang yuta nga dihan dapita iya pang gipasuning nga plano ang local government unit of Dumaguete nga paliton sab para nila. Mao na mga kaigsunan. Ang ato ini willing and able ba ang ato ang city council?
Kay ang majority mga kaigsunan sa City Council kaatbang man sa mayor. Mauna diha mga kaigsunan. Munang kita ra mapuy sad-an mga kaigsunan kay ato magipili ng mga dili kaalyado sa mayor. So problema kayo. Hinay ang pagpahigayon sa mga proyekto kay masangit man kaigsunan diha sa City Council. Gubot pas lukot. Ya maglaom ra ta nga malamdagan pud sila mga kaigsunan kay di man ni kayuhan sa ato ang mayor. Kayuhan man is mga katawhan. Apan mao lagi kay kung project sa ato ang mayor, kung ma-realize ang ilang hunahuna manggod adto ang credit sa mayor, dili credit nila mga kaigsunan. Mauna, so mubalik ra gihapon nato ang problema. Mubalik, sa kita mga katawhan. Kay mupili manggudta og tuwa po speakers, ang ending mga kaigsunan amo na resulta. I hope that kining ato ang mga katawhan makasabot. Do you think nga kanang mga projeka plano o nahimo na mga kaigsunan, tiliwaso na lang as far as housing projects concerned? Do you think nga pili nato sa lain na sab nga mayor, ilabi na dili kalyado, mahanaw ra gihapon ang proyektuha mga kaigsunan. Ngano man, kay di man sila mo'y sulbad sa problema ni ana. Ilang giangkon sa previous administration nga sila pero gabilin og problema pero wa mo isgot sa problema nga ilang gibilin. Pareho ra na og materya kaning waste management, solid waste management mga kaigsunan. Talking about dam site, gipasirado sa Department of Environment and Natural Resources for 2 times nga suwat gikan sa DNR, pero dili kaya mga kaigsunan. Problema gihapon ang gihimo sa previous administration. Gisayunan mo ana. Unya mga ambisyon pagbalik mga kaigsunan. Nya may istorya pag unsay mga plano. Unya ang iyang mga plano gihimo na sa mayor. Parking area. Kanang parking area mga kaigsunan gihimo na sa mayor. Naa na gani setback sa mga eskwelahan. Kay parang adunay parkinganan. Makita ninyo na. Kanang naa sa Pulang Tubig, naa sa West City Elementary School. Uban nga mga eskwelahan, elementary school nga di pa setback sa ato ang mayor. O kaniadto pa mga kaigsunan, kanang ato ang Quezon Park. Naagihapon ay setback for the parking area mga kaigsunan. Mauna, ang mayong plano nga magplano og parking area, asa na ko niya daw na pagbit-bit og helicopter. Ang ending mga kaigsunan, ang mga pribado na ang may construct og edipisyo or building nga naanay ang gitawag nato og parking area. Like for example diha sa Camachaw, sa first floor tindahan, pero moadto ka sa taas, second floor, third, parking area. Kay wa may parkingan na diha dapit sa downtown. Kay sa Gabal man kadinhan dapita. Kay nga tuang dalan mga kaigsunan gagmay sab. Mauna, unya daghan pag ambisyon mga kaigsunan ang CCTV. Pirti na tong libugaw mga kaigsunan kay gusto siya mo palit. Di ba mas kalas na paliton kaysa murag mangabang rata? Kay ug madaot mga kaigsunan ang giabangan maoy mo paayo. O ganahan kag dugang at dungagan. Dungagan ni mo CCTV.
Unya kanang atuang CCTV dako yan sa Dumaguete high definition man. Unya inig gabi makita ra gyapon mga kaigsunan. Basta ka maigo ka sa kamera. Unya isgot pod og traffic lights. Wala na naningkamot ang atong mayor ana. Puro ang istorya puro nag-implementar sa mayor. Munay kamatuuran mga kaigsunan. Nya kopya-kopya dayta ini. Ha? Mangupya ra dayta wala tay kaugalingon. Og ang atuang mayor na nagkamot sa problema sa housing project, siya po ang kunon nga siya mo'y himo o kabugna anak housing diha sa may kining luna diha sa may Banilad Bakong mga kaigsunan. Problema kayo mga kaigsunan ang ibilin. Mauna mga kaigsunan nga kita atong hunahunaon og maayo kining klase sa leader. Kanang ilahang mga giluwat nga mga pamahayag atong isumbalik nila mga kaigsunan. Sa ato pa mga kaigsunan, kung ikaw Dumagueteño nyawa ka swito aw uluwaton ra gid ka. Pero katong nakaswito mga kaigsunan magkatawa. Ha? Ingon ana, pero wa naman tay igong oras mga kaigsunan nahagtos nato ang tulumanon. Ato rin balikan ng mga isyu nga ingon ini. Well, magpasalamat ta sa ako ang sparring partner sa Pika sa Labak, Kuya Pepe Bercañones, akong kaabag, si Douglas Nazareno, kining Yubos Ngigala, Coach Glenn Serion sa atong programang Good Morning Dumaguete. Dangkayong salamat. God bless us all.